Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Mia. Taga-norte nga pala ako at hindi na bago sa mga taga-probinsyang tulad ko ang mga kwentong kababalaghan. Pero hindi ko inaasahan na maging sa akin ay mangyayari ito. Noong nakaraang taon ay kasagsagan ng finals at todo review ang lahat. Hindi naman sa pagmamayabang, pero consistent scholar kasi ako ng universidad na aking pinapasukan. Ayoko naman kasing iasa sa lahat sa aking mga magulang, kaya hanggat kaya ay hindi ako humihingi ng pera sa kanila. Hindi lingid sa akin na may mga tao na palang kinaiinggitan kung anong meron ako. Hindi ko alam. Pero wala naman akong alam na pwede nilang kainggitan sa akin bukod sa masasabing matataas ang aking grado. Third year student nga pala ako noon at black section pa kami. Kaya halos lahat ng classmate ko ay higit 3 taon ko na ding nakakasama. Nag-umpisa ang lahat isang araw nang mga tinalang bigla ang aking mukha. Yung tipong ang daming lamok na kumakagat. Nang tingnan ko naman, ay parang may tumutubong mga pimples lang. Kaya hinayaan ko na lang yon. Dahil ang akala ko ay sa stress lang. Lumipas ang mga araw, ay napansin ko ngang parang lumalala na ang mga inaakala kong tagyawat lang sa aking mukha. Dumarami na silang lahat. At halos sakupin na nila ang buong mukha ko. Maging ang mga kaibigan ko ay napapansin na rin nila ito. May nakapagsabi pa na baka nakulam daw ako. Subalit hindi ko ito pinakinggan. Nagtagal pa ito at napansin kong maging sa leeg at ang likuran ko ay tinibuan na rin. May mga maliliit na itong mga butlig na mukhang nana. Napapayak na ako noon dahil sa tuwing titignan ko ang sarili ko sa salamin ay parang mas dumarami pa. Kinakabahan na rin ang magulang ko sa aking kalagayan. Kaya minabuti naming magtungo sa ospital para magpa-check up. Ngunit ang sabi ng dermatologist na tumingin sa akin ay rashes at allergy lang daw ito. May mga inireseta ding gamot na lagi kong iniinom. Subalit, iba na talaga ang nararamdaman ko. Hanggang sa mag-sem break na kami noon, nag-aalala na ako dahil sa bawat araw na lumilipas, ay palala naman ng palala ang kalagayan ko. Nanghihina na rin ako sa mga panahong yon. Halos buong araw ay nasa loob lang ako ng bahay. Doon ako naglalagi. Hanggang sa isang araw ay may kulay puti na mga uod na lumalabas na rin sa mga tumutubo sa katawan ko. Halos manlumo ako ng mga panahong yon. Mukhang wala na kasing pag-asa ang kalagayan ko. Dinala na rin ako ng mga magulang ko sa iba't ibang ospital dito sa probinsya namin. Kung ano nga ba ang tumutubo sa katawan ko. Subalit pare-pareho lang ng findings ang mga doktor. Kaya naisip na naming magpunta sa isang albularyo na kilalang magaling. At doon nga ay nalaman namin na kinukulam nga ako. Kinuha daw ang isang gamit ko at yun ang naging daan para kulamin ako. Inalala ko ang gamit na nawawala sa akin. At napagtanto kong isang panyo ko pala ang nawala sa loob ng silid-aralan namin. Isa lang naman ang alam kong kayang gumawa sa akin noon. Walang iba kundi ang classmate kong hindi ko malaman kung bakit punong-puno ng insecurities sa katawan. Pinahiran ako ng dala naming langis at dinasalan na rin. Matapos nun ay pinayuhan ako na maligo ng pinakuloang dahon ng atis.
lumakas din ang pananampalataya ko sa may kapal. Dahil sa kabila ng kalagayan ko, ay hindi niya ako pinabayaan sa lahat ng pagsubok ko. Nang malaman ko nga na pinakulam ako ng classmate ko, ay ipinagpasa Diyos ko na lang lahat. Kalaunan ay nalaman ko mula sa isa kong matalik na kaibigan ay kinapitan daw ito ng malalang karamdaman, ang kaklase kong gumawa ng hindi mabuti sa akin. Namayat na daw ito at pagsapit nga ng pasukan ay hindi na muling nag-enroll ang kaklase naming iyon. Sa aming nayon, itinuro sa amin na ang balete ay hindi lamang puno. Ito ay isang portal, isang daan patungo sa mundo ng mga hindi nakikita. Kailangan itong itrato ng may paggalang at ang anumang alay na ibigay dito ay dapat na may dalisay na intensyon. Ang pagsuway sa mga patakarang ito ay maaaring magdulot ng malaking kapahamakan. Naninirahan ang isang diwatang nagbabantay sa kalikasan. May kapangyarihan siyang naibibigay na yaman at proteksyon. Ngunit hindi rin siya nag-aatubiling magparusa sa mga nagtatangkang sirain ang kanyang kaharian. Ako si Elena, isang simpleng dalaga na lumaki sa paanan ng gubat. Madalas akong maglaro sa ilalim ng balete. Kinakausap ko ang mga ugat nito na parang matalik na kaibigan. Sa aking murang edad, hindi ko pa lubos na nauunawaan ang bigat ng mga babala. Ngunit alam kong may kakaiba sa puno na ito. Isang kapangyarihan na hindi ko kayang ipaliwanag. Isang araw, dumating sa aming nayon ang isang dayuhan. Siya ay mayaman at mayabang. At balak niyang putulin ang balete upang itayo ang kanyang mansyon. Hindi siya nakinig sa aming mga pakiusap at sa halip ay tinawanan lang kami. Mga mangmang, aniya, wala akong pakialam sa inyong mga pamahiin. Saan pa niya? Sa gabing iyon, habang natutulog ang lahat, isang nakakakilabot na ingay ang gumising sa amin. Mula sa kailaliman ng gubat, umalingaw-ngaw ang isang hiyaw na tila nagmula sa isang nilalang na hindi makatao. Pagkatapos ay naramdaman ko ang pagyanig ng lupa at nakita ko ang mga ugat ng balete na gumagalaw na para bang mga ahas. Lumabas ako sa bahay at nakita ko ang dayuhan na nakatayo sa harap ng balete. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Ang mga ugat ay pumulupot sa kanyang katawan. Hinihigpitan siya hanggang sa halos hindi na siya makahinga. Sinubukan niyang pumiglas, ngunit walang nangyari. Ang balete ay tila nabuhay, nagpaparusa sa kanya sa kanyang kasalanan. Biglang bumukas ang lupa sa ilalim ng dayuhan at nilamon siya nito ng buo. Walang itinira kundi ang kanyang mga sigaw na unti-unting nawala sa katahimikan ng gabi. Sa aking pagkabigla, napatakbo ako pabalik sa bahay. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Naramdaman ko na lang ang mga mata ng balete na nakatingin sa akin. Ngunit hindi ako nito sinaktan. Siguro dahil alam nitong wala akong kasalanan o siguro dahil mayroon itong ibang plano para sa akin. Mula nga noon ay hindi na ako muling lumapit sa balete. Ngunit hindi ko rin ito kinalimutan. Alam kong ang punong ito ay may kapangyarihan
at kailangan kong respetuhin. Ang nangyari sa dayuhan ay isang paalala sa lahat. Ang kalikasan ay hindi isang bagay na dapat paglaruan. Mayroon din itong sariling batas at sino mang sumaway dito ay magdurusa sa kanyang galit. Huwag tayong maging katulad ng dayuhan na ang hinahangad lang ay sirain ang aming tahanan. Sa halip, pangalagaan natin ang kalikasan at tayo ay pagpapalain nito.